Lahat ng encounter na hindi ko malimutan, yung encounter namin sa Hulo, sa may Panglayahan, hindi ko talaga makalimutan yun. Kasi nasa mga taon yun na 2019? Correction, 2018. 2018. Ano yung kalaban nyo doon? Yung namin doon, kalaban is talaga, Abu Sayyaf. Grupo yun ni, si Radulan Sayron. Tapos yung mga matitigas na commander niya, si Sawadyaan. Yun, Sawadyaan. Sinong nagdala sa inyo? Yung nagdala sa amin noon, yung Batcom namin, si Sergio Malicia, tapos yung company commander namin, si Sir Marabella, at yung platoon sergeant namin, si Master Basa, tapos yung team leader namin, si Master Aspacio. Oh, yan yung nagdala sa amin. Ikaw noon, anong designation mo? Sa kasalukuyan na designation namin noon, isa akong kontakman. Noon? Kontakman ako noon. Paano nangyari? Nangyari noon, Master, kasi Briefing mo na kayo. nag-briefing kami na sa Gulf Charlie nito sa may bandang Panglayahan, may namata na hit signature yung yung drone. Tapos sabi ni Batcom, positive talaga. Sabi ni Sergio Malicia, ingat lang kasi mapapalaban talaga kami. Yun ang sabi ni Batcom namin during sa debriefing. Ngayon, madaling araw, siyempre prepare kami. Bandang 2:00 ng madaling araw, move kami. Ano yun? Sasakyan kayo? Sasakyan kami mula Mampalam hanggang sa sa Patikol, sa Buhanginan, papunta doon, sasakyan kami. Pagkatapos noon, naglakad na lang kami papunta sa target namin. First target talaga namin yun. Na ang sabi ni ni Batcom na kung sino yung leading, ingat talaga. Huwag magkumpiyansa. Positive talaga, huwag magkumpiyansa. Tapos yun na. Hanggang na-hit namin yung target, scour kami sa area. Scour. Sabi ng platoon sergeant namin, si Master Basa, na andyan lang yung sa paligid. Talasan yung mga pandinig, yung mata. Tapos sabay na yung pang-amoy kasi ang sabi doon, nagluluto sila, baka maamoy namin yung mga niluto nila na mga noodles na sidap. Tapos kung may marinig kami ng mga kaluskos, kasi nagtatago sila sa mga yung mga concealment na damo na yung hagunoy. Anong meron sa inyo? Gaano kataas ang mga bundok? Yung tinahak namin na bundok, yung kung tahak yung bundok Sinumaan, yung sinasabi nila Sergeant FB, yung Sinumaan, Tunggol, yung Bagsak, yun, mataas talaga na bundok yung namin. Masukal din. Masukal din yung namin. Pagkatapos nun, nagpaumaga kami kumain. Ang sabi is, muna tayo, umagahan kasi malayo na nilakad namin eh. Pagkatapos, tiningnan ko yung mapa. Naghingi ako sa team leader ko na kung saan na yung namin, location, tiningnan ko sa mapa. Tapos yung target, nasa mga almost mga 600 meters, mga ganun. Tapos, ang sabi ng Batcom namin na pinaabot kay CO namin na malapit na sa target, ingat lang, andyan lang sila. Pagkatapos namin, magahan, move naman kami. So, wala pa rin indication? Wala pa rin indication nun, sir. Kaso, ang sabi is, andyan lang talaga sa paligid. Almost 800 meters na yun eh. Na palapit ng palapit. Ngayon, ang sabi ni Batcom namin na kung malapit na sa target, halt lang. Tapos, observe. Observe. Kasi mga ranger, mahilig talaga sa, matinig talaga sa observe yan. Ngayon, may nakita kaming, tao, naglalabas sa kalsada. Nakita sa location? Mga almost 100 meters siguro kasi open terrain na yun eh. May open terrain na eh. Akala namin babae kasi mahaba ang buhok. Ilan sila? Dalawa yun ang nakita namin, dalawa. Walang baril, naglalaba lang. Yun na pala, yung naglalaba na yun na pala yung target namin. Yun na pala yun. Kusa lang, lang sila sa kampo nila, parang
sidestep lang kasi maglalaba sila. Naupihan namin, ang sabi, babae kasi long hair. Yun ang sabi. Sabi ko sa team leader ko, kay Master Aspasio, Ter, baka yan na yan siguro. Yun yung Yan na siguro kasi matagal na rin ako sa hulo eh. Pag yung sa loob ng kabundukan, wala ka talaga makikita ang mga kabahayan nun kasi nagsibabaan na. Ang sabi nun na, ano lang, upihan, ang sabi. Ngayon, may nakita naman kaming bahay. Akala namin na civilian kasi may bahay eh. nag-iisang bahay. Nag-iisang bahay. Tapos ano lang, kumbaga parang may porsyon na masukal. Kasi ang sabi is nasa yung target nasa masukal pero may bahay man. Ang sabi ni Master Basa, yung platoon sergeant namin, baka yan na yan siguro. Inupihan namin ang inupihan. Nilapitan talaga namin. Dinikitan talaga namin. Wala pang tao yung bahay. Wala pa yung tao. Ngayon, within 20 meters na, nakita namin na may mga tao, pero hindi pa nagbitbit ng baril. May tao na. May tao na, pero wala pang bitbit ng baril. Yun pala, nakaamoy na rin sila sa amin, sa paligid, na parang may mga maingay. Kaso lang, hindi lang sila masyadong napapahalata. Yung pagsabi ni Master Basa na may nakita akong tao, pero walang baril, maya-maya, pinapasnawid ko sa telescout namin, si Kinto Kukin. Yung galaw mo, bilisan mo kasi may tao na nakita sa harapan at hindi pa kumpirmado. Pero yung creek na, yung creek na malapit sa amin is nasa mga, na siguro, 5 meters. Malapit na. Nung nakita ni Master Basa namin may tumakbo, nagbitbit ng baril, doon na binugahan ng platoon sergeant namin hanggang sa nagka-enkwentruhan na. Doon na nagkasimula ang enkwentro, volume fire. Nung kami na team, ang nasa unahan, nawundid yung platoon sergeant namin, si Master Basa, nawundid yung team leader namin sa may paa, nawundid yung guide namin, si Galio, sa kamay. Dinalian ko si Galio ng ng first aid. Kasi sabi niya, Sergeant, may tama ako sa kamay. I-first aid. Tapos, ongoing yung firefight. Tapos ako, habang napi-first aid, tinubo na naman kami. Hindi ko pala napansin na yung kalaban namin sa parting harap at sa parting kanan namin, doon pa sila nakatambay. Tapos, nakapaksol sila. Yung kinubira namin is creek lang. Pagkatapos nun, ang na-wounded, yung guide naman namin. Tapos, yung gunner, ang naiwan dun sa creek, ako lang at saka yung lead scout namin. Ang sabi ng lead scout namin, Sergeant, atras na tayo. Kasi, kami na lang yung dalawang naiwan sa creek. Na hindi wounded. Ang sabi ko, wag kang umatras, wag tayong umatras, wag tayong matakot sa kanila, bantayan mo yung sa harap, bantayan ko tong sa kanan kasi nilalapitan na kami ng Abu Sayyaf. Gusto na kami i-recover. Sumisigaw na sila ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabi ko, wag kang maano sa sigaw. Gusto na kaming i-recover, gusto na kaming i-assault kasi naramdaman nila na maraming wounded. Tapos dalawa na lang kami sa creek na sabi ng lead scout. Sabi niya, Sergeant, atras na tayo. Sabi, wag, hold the line tayo dito. Kasi yung isang team, niradyohan ko kasi yung radyo, iniwan sa akin ng team leader ko, si Master Basa, si Master Aspasio, ang sabi niya, ang radyo, sayo na kasi ikaw yung ko. Sige, Master, ako nang bahala dito. Yung niradyo yung isang team ko, kay Master Toto, ang sabi ni Master Toto, wag ka mag-alala, andito na kami papalapit sa inyo. Nasa creek kayo, correct Master, Sergeant, nasa creek na kami. Ang sabi ko, hindi kami atras dito kasi yung cover na yun is napakaganda. At the same time, wala kaming yung tinatawag na yung takot ba kasi ako yung nagdala sa sabi ko, okay lang kami dito, Sergeant. Wala so far wala naman kaming tama dito. Ang sabi ng lead scout ko, Sergeant, atras na tayo. Hinawakan ko siya, wag, hold the line tayo dito. Si Sergeant Toto, palapit na yung isang team. Hindi tayo iwan. Ngayon, kung may Abu Sayyaf na lalapit sa amin, pinipikahan ko. Pag sabi ng Abu Sayyaf, sumisigaw kasi yung cover rin nila, malalaking bato, tapos sa ilalim pala niyan, paksol.
gusto kami i-recover. Tapos may lumalapit sa sa harap, hold the line. Nilalapitan kami. Sabi ko sa lead scout ko si Resulta nga, Gar, mo yan, iman mo yan sa harap, ako dito sa kanan. Sabi niya, sarin ko, magtiwala ka lang sa sarili mo, huwag tayong atras. Maya-maya, mga 10 minutes siguro to 15 minutes, yung isang team na parating, nakarating din sa amin. Sabi ni Master Toto, ni Sardin Toto, okay lang kayo, Master, yung kalaban, andyan na. Nung naramdaman ng kalaban na marami na kami dun sa creek, saka sila nag-atras. Tapos, ang sabi ni Sardin Toto, baka may may tama ka or may shrapnel ka. Ang sabi ko naman, Sergeant, yung mata ko lang is nagluluha kasi kanina dito pumatak sa amin yung yung totri, yung tubo. Ngayon, yung shrapnel pala sa katawan ko, hindi ko pa naramdaman. Kasi yung isip ko, ano pa talaga sa kalaban. Kumbaga, alerto pa rin ako. Kumbaga, yung mga shrapnel na dumikit sa katawan ko, hindi ko pa naramdaman. Ang sabi ni Sanito na atras tayo konti sa may creek kasi yung kalaban paatras na rin. Kumbaga nag-atras kami mga siguro mga 5 meters yung inatrasan namin kasi may mga portion pa na malalaking bato. Ang sabi ko na, Sergeant, safety na tayo dito. Yung isang isang platon, palapit naman din. Kumbaga sila na yung mag sa atin. Pero yung kalaban sa amin, palaging pa rin sila, nagpitik-pitik. Nagpuputok-putok pa rin. Yun talaga yung isang yung sa Ranger, yung nila walang iwanan talaga. Yun talaga yung sabi kasi yung sabi ng lead scout ko si Garsuta, natatakot na siya Sergeant, atras na tayo. Hinawakan ko, huwag kang umatras. Hold the line tayo dito. Yun talagang pinaka na experience ko ba. Kumbaga as a leader, kumbaga senior, parang siyempre marami na akong experience na gera pero yun talaga ang pinaka the worst na yung parang doon talaga gumagana yung pagka-ranger ko. Yun talaga siyempre sa training mahirap. Ilang oras yung firefight niyo? Ilang minutes? Maabot yun ng Nag-umpisa kayo? Nag-umpisa kami is mga maaga pa, alas 11. Alas 11 natapos ng mga alas 2, mga ganun. Alas 2, matagal-tagal din yun. Malakas din yung volume. Malakas ng volume ng kalaban kasi more or less na sa 40 sila Dikitan talaga within 20 meters or 15 siguro estimated yun. Dikitan talaga. Kasi nakadikit kayo sa bahay. Nakadikit talaga kami sa bahay. Yun pala, yung bahay na yun, sa ilalim, papunta na sa kalubluban, puros paksol pala. Nagtatago lang sila sa paksol. Kaya, ang sabi ko sa, yung kay Garsuta na, Gar, huwag kang matakot. Tiwala ka lang sa sarili mo. Tapos, at the same time, sabi ko, tiwala lang sa Panginoon. Yun talagang pinaka yun talagang naisip ko kasi gusto na kaming i-recover ng yung Abu Sayyaf, gusto na kaming i-assault. Nangibabaw yung tapang sa'yo, hindi yung takot. Nangibabaw talaga yung tapang sa akin. Yung time na yun kasi sa pagkakaalam ko, kumbaga experience na rin na maraming nangyari sa akin labanan, hindi lang sa Hulo, kundi pati na sa Basilan, sa Marawi kasi lumaki akong private sa sa Basilan. Kaya naranasan ko nung mag-enkwentro ng madaling araw, alas 2 hanggang alas 5 ng kinabukasan, para matapos, parang yung nangyari sa akin noon is, parang alerto pa rin yung isip ko, na, kumbaga, pag ang sabing Ranger, talaga, matapang talaga. Yun talaga ang pinaka-experience ko. Kumusta ang tropa? Yung tropa namin, may wounded kami na super, man lang na wounded yun, dalawang major wound, si Master Basa, yung tama niya sa ulo, si Galyo sa kamay, tapos yung iba shrapnel na sa mga teammates ko. Tapos yung sa akin, yung shrapnel ko, kinabukasan ko na naramdaman yung mga shrapnel na dumikit kasi pag may shrapnel ka sa katawan, pag nakadikit yan, mamaga agad yan yung parang lumulubo siya. Pinakita ko kay First kinabukasan. First, marami palang shrapnel ako sa katawan, hindi ko lang naramdaman. Kasi sa sobrang yung parang may extra power kasi pag hindi mo na maramdaman. Hindi na maramdaman Sir yung yung dumidikit sa iyo na masakit, parang wala kang yung isip mo kumbaga gera yung yung isip mo. Bakit hindi ka natakot nun? Ang kalaban hindi yan nag-hold the line yan, nag-ano yan. Kumbaga Master, hindi talaga ako natatakot noon kasi ang nun is
may maganda akong cover. Tapos may tiwala ako sa sarili ko at sa kasama ko. Kasi alam ko naman na pag may tiwala ka sa sarili mo, sa kasama mo, wala talaga mangyayari diyan. Anong reaksyon ng kasama mo nung sinabihan mo na hold the line tayo, kaya natin? Ang sabi ng kasama ko, yung lead scout namin, si Garsuta, ang sabi niya na, Sergeant, may tiwala rin ako sa'yo. Yun ang sabi niya. Sabi ko, sige, magtiwala ka lang sa akin at nagtitiwala niya may tiwala din ako sa'yo. Kaya hold the line tayo dito, huwag kang matakot. Alalay mo ako. Yun ang pinaka talaga sa akin, Mister, na nangyari. Yun talaga yung kumbaga, yung sa team namin is talaga, yung tiwala talaga. Yung nangyari nun is mga ilang oras yun, tapos grabing volume fire ng kalaban. Kumbaga, sumisigaw-sigaw sila. Sabi ko, pakiramdaman mo lang yung paligid kung may lalapit, pikahan mo. Doon sila natakot na hindi kami umatras. Kasi bawat sa kanila, lumalapit, pinipikahan namin. Hindi rin kayo yung putok lang ng putok? Hindi kami putok ng putok. Mister, kasi rin kami sa bala. Nagsisave din kami sa bala. Kasi na-experience ko noon na 2:00 ng madaling araw sa Basilan, Encuentro, natapos ng kinabukasan, 5:00 ng hapon, yung bala na to basic load ko, marami pa rin dala. Kasi ang ginagawa ko, kung may makita akong kalaban, saka ko pinuputokan ng 1-2. Yun lang, tapos observe na naman. Kaya hindi ako manghinayang na sabi na putok ng putok. Wala yan sa isip ko. Kung ano lang yung makita na kalaban ko, yun talaga ang gagawin ko. So, kasi ang labanan doon is patagalan, di ba? Patagalan talaga, sir. Kumbaga, yung labanan doon is yung masabi mo na kung hindi magdilim, hindi talaga matapos yung labanan, no? Yun talaga. Walang aatras talaga. Walang atras talaga na labanan doon. Iba talaga mag-abos sa'yo. Iba talaga. Sa NPA. Kumpis sa NPA, yung NPA, makarinig lang ng putukan yan. Maya-maya, takbo na yan sila eh. Wala na. So, ano yung nagiging, anong sinabi sa'yo after nung natapos nyo na ang gera? Anong sinabi ni lead scout na dalawa na lang kayo? Ang sabi ni Garsuta sa akin, yung lead scout namin, sabi niya, Sergeant, iba rin talaga pag yung senior mo, kumbaga, matapang, yung junior, naging matapang din. Yun talaga, Mister, ang sabi niya. Kasi dalawa na lang kami eh. Tinitingnan niya ako. Huwag kang matakot. Tiwala ka sa sarili mo. Tiwala ka sa akin at may tiwala rin ako sa iyo. Anong nakuha niyo sa area? After nun, nakuha kami sa area kasi may na-recover kami yung mga gamit nila. Yung mga bloodstain na sa kalaban, yung mga patay nila. Hinihila nila. Hindi talaga iwan nila yung mga patay nila. Hindi talaga iniiwan nila. Tapos yung mga gamit nila nagkalat, recover namin, mga bala, yun ang na-recover namin sa kanila. Sobrang tagal ng gera din kasi may time pa sila na maka-recover. Mga wounded nila, sir. Pero grabe yung volume fire namin. Grabe talagang volume fire, sir, kasi hindi namin akalain na mayroon pa pala sa kanan. Kumbaga yung volume fire ng kalaban sa harap at sa kanan. Yun talaga yung yung volume fire. Siyempre, volume fire sila, nag-observe lang kami. Nung nakita nila kami na yung posisyon namin, doon na, pinaanuhan na kami ng mga 2-3. Yung mga 2-3 yung nakasarap nila sa mga teammates sa akin. Grabe pa naman yan sila magamit ng 2-3. Grabe yan sila magamit ng 2-3. Marami yan silang bala.